Isang nakakagulat nga po na balita ang ating ngayong pag-uusapan mga idol dahil sa ang Japanese fighter na makakalaban itong si Pacquiao na si Hiro Suzuki ay voluntaryo na pong umatras sa magiging laban nila ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Kung matatandaan po mga idol ay nagbitaw pa ng maanghang na salita itong si Hiro na kung saan ay sinabi nga po nito na malalasap di umano nitong si Pacquiao ang mabibigat na suntok na kanyang pakakawalan sa kanilang magiging sagupaan. At ito na di umano ang magiging pangunahing dahilan kung bakit matatalo sa round 1 ang ating kababayan. Kaya naman pala malakas kung magyabang ang apo na ito mga idol ay hindi naman pala talaga lalaban dito sa ating kababayan. Ngayon mga idol sa pagkakataon po kasing ito ay magiging mapanuri po kasi tayo dito. Naniniwala ba kayo mga idol na nagkaroon ng injury sa kanyang kamay ang Hapon na si Suzuki? Sa akin po kasing palagay mga idol ay di po totoo ang mga aligasyon na ito dahil sa ang gusto talaga nitong mga Hapon ay madurog at matalo sa pinakamiserableng paraan ng ating kababayan. Ipapaliwanag ko pong maigi mga idol. Kung inyo pong matatandaan ang naging laban nitong si Pacquiao kay Yordenis Ugas, di ba naging isang substitute opponent lamang itong si Ugas para kay Errol Spence Jr. At naganap po ito nung isang buwan na lamang ang nakalipas bago maganap ang laban. Nahirapan si Pacquiao sa mga adjustment na ginawa para sa pinaghahandaang game plan para kay Ugas. Kaya naman ang nangyari ay halos magsimula sa umpisa ang training camp ng ating pambansang kamao. Ngayon ay ito po kasing ginagawang paghahanda ng mga Hapon na kung saan ay gusto nilang masigurado na matatalo nila si Pacquiao sa isang exhibition match. Alam nyo mga idol ay hindi po kasi talaga isang natural na exhibition fight lamang ito dahil sa ito ay mabigat na laban na nakataya ang pangalan ng ating kababayan. Dahil kasi sa oras na matalo po nila itong si Pacquiao sa laban ay masasabi po talaga nito mga Hapon na kahit ang kinikilalang numero 1 boksingero sa Asia ay hindi umubra sa kakayahan ng mga Hapon sa pakikipaglaban. Ngayon ay ang makakalaban po kasi nitong si Pacquiao ay itong si Rukiya Anpo na isa ring malaking Japanese kickboxer. Yan naman yan sa tingin nyo mga idol, kaya po kaya nitong si Manny Pacquiao na madurog ang Hapon na si Anpo sa kanilang magiging laban sa ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan. At bago po natin masaksihan ang laban na yan mga idol, ay hiyain ko muna po para sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Pacquiao sa professional boxing. At ito na nga po ay nung makakalaban na po nito ang isang kick one-time Thurman. And still champion by tomorrow night. Manny Pacquiao ain't doing nothing to me, baby. He likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. Let me tell you, that was just a quick punch. Main event of the evening. Protect yourself at all times, and what I say you must obey. Good luck. Touch him up. Ooh. There's a nice right hand. Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman. Quick with those legs. Throwing a combination punching cat. Now Thurman wasn't quick enough to get it out of the reach of that punch. Thurman. Oh yeah, he's making up that ground though from the other side. If a judge is looking at that, he's gonna think that he's a little bit down the line. Keith's nickname is one time. I don't know if he's got one. By Thurman so far. Pacquiao at 6. Ooh. Do that occasionally. He's got to do it most of the round. Here in Vegas. We'll still get it back. Good right hand by Thurman. Pacquiao had the advantage early over the first couple of rounds. Good right hand. That's come on. Good stun Thurman for a second. Let's check in with Heidi Antro. Heidi. Pacquiao catches Thurman. It was 6 years old. Oh, man. And this is a different angle that Manny's giving you. He's there and he's not. A bit more and throw combinations. And then midway through round 6. Left hand to the body and that right hook right over the top that is used for years. Come on. Boy, Pacquiao still has it at 40 years old. He's still
And here we go. Well, late in round one. 1 minute remaining. Thurman has got to win this half of the fight. Or else, right by Thurman. Good right uppercut by Manny. Boy, those punches are real. Oh, and a great right hand by Thurman. Nice combination by Thurman and a right hook. Him occupied, mixing up his. He's got to get it back and even it up on the judges' scorecards. That's what he's doing. Thurman coming on good at the end here. This could steal the round for him. Pacquiao and Thurman. He's flicking out his right hand. That always precedes. It didn't look like a horrible head to the beginning. He went backwards. There's another headbutt right. Pain or in his body or something. Yeah, that body. Down in this round. Oh, good right hand by Thurman. Yeah. With Manny Pacquiao, the only 8-division champ, turned 41 in December. See, Pacquiao's doing the right things up there when he should be looking for a way back. He should be looking to be able to do it. Good right hand left. Final second. Favor of the winner, Manny Pacman. Sa laban na ito ay pinakita lamang ni Manny Pacquiao sa kanyang hambog na nakalaban na nariyan pa rin ang Manny Pacquiao sa larangan ng palakasang ito na hindi pa rin dapat maliitin. Sa laban ay nakaranas po itong si Thurman ng kanyang kauna-unahang pagkatalo sapagkat binuhay po kasi nito ang killer instinct ng isang Manny Pacquiao dahil sa kanyang pang-aalaska na ginagawa sa laban. Hindi inakala nitong si Thurman na mararanasan niya ang unang pagkatalo sa boksingerong halos retirado na at merong edad na 40 anyos. Pero ang boksingerong palang ito ang babago sa kanyang karera. Ito'y dahil sa dito niya naranasan ang bumagsak sa lona at makaranas ng kauna-unahang talo sa kanyang buong professional boxing career. The one and only current WBA